Andito po sa ating studio ngayon si Mr. Sherwin Raquel. Kasama niya po ang kanyang living partner, si Miss LV De Jesus. Si Mr. Sherwin ay napunta sa atin dahil natatakot po siya na may mangyayari sa kanya kapag siya ay sumuko diretso sa PNP. At ito nga po, meron tayong warrant of arrest na nanggaling po sa branch 111 ng Bacoor City Regional Trial Court, 4th Judicial Region. Ito po ay may criminal case number B-2023-139 and then B-2023-1392. Ang presiding judge po, yung nag-issue po ng warrant, ay si Judge Marisa Paruelas Estabaya, presiding judge. Yung kaso po ay rape. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Sherwin at Ma'am LV. Bago ang lahat, ang aking pong pasasalamat sa inyong tiwala. At kapalit po na inyong tiwala sa akin, sisiguraduhin ko po na walang mangyari sa inyo. Yung pinapangambahan nyo po, hindi po mangyari yun. Sisiguraduhin ko po na masusunod ang proseso at kayo po'y matiwasay na matiturn over sa judge na nag-issue nitong warrant. Bago kayo turn over sa mga pulis ng Bacoor, Cavite na tinawagan namin, andito ngayon, meron kayong gustong sabihin? Nakikinig po si... Sige po, anong pong mensahe? Bale, gusto ko lang pong humingi ng patawad. Yun lang po. Ma'am Sara? Yes po. Alias tama po, hindi nyo tunay na pangalan itong Sara to protect you and of course your sister. Ma'am Sara. Good afternoon po, Sir Rafi. Opo, Ma'am Sara, andito na po si Sherwin Raquel sa aming studio. Sumusuko po siya. Meron na pong pulis na karedy para siya po ay dalhin na sa judge nag-issue ng warrant. Meron po kayong reaction at and pangalawa, siya raw po ay humingi ng patawad. Ano pong inyong gustong sabihin, Ma'am? Grabe po yung ginawa niya. Tapos nung nag-usap po kami sa barangay, todo ano pa po sila. Todo, thank you. Grabe ka. Kahit pagod na pagod ako, kahit stress na stress ako, nilalakad ko to. Para lang yung kapatid ko. May anak ako. Isang taon pa lang po ang anak ko eh. Yan pong mga kapatid ko na yan eh. Kahit napapagsabihan ko yan ng mga yung malawan ko mga yan eh. Tapos ganyan lang po ginawa niya. Gusto ko lang din po parating na di naman ako naging masamang sa naging ng anak ko. Sana po kung ano yung naging problema, mapatawad yung asawa ko kung mingi naman din siya ng tawad. Sana po magkaroon pa po tayo ng maayos na mag-uusap kasi mahirap din po para sa akin gawa ng may maliit kaming anak. Una sa lahat, salamat po. Yung ating magigiting na miyembro ng Bacoor City, Cavite, PNP, mga taga-Women's and Children's Protection Desk, sa panguna ni Police Major Renalyn Lim. Ayan, siya yung chief ng WCPD. Of course, kasama si Police Corporal Hasmin Baharan, and then si Police Corporal Michael Cruz, and Police Corporal John Ranen Trinidad. Ayan, mga naka-uniforme sila, kompleto. At dapat po nakasuot din kayo ng wala kayong body cam? Sir, ARD na lang, sir. ARD, okay. Pero next time po, dapat po may body cam. Requirement po talaga. Yan po yung palagi kong sinasabi sa Senado na lahat ng operations, lahat ng pag-aresto, lahat ng pagkuha ng suspect, dapat po naka-body cam. Protection po nung kinukuha ninyo, ina-aresto ninyo, ina-operate nyo, protection nyo rin yun para hindi ka mabaliktad. Okay. Kasi pwede magsinungaling. Sabi, binugbog ako nito, binaril ako ng pulis kahit hindi naman. O, di ba? Tama. So, body cam will be your protection. Next time po kailangan naka-body cam kayo. Total, sasamahan namin kayo all the way sa Cavite. So, kayo po si Major Lim. Yes, sir. Salamat po sa pagpunta.
Major Lim, tulad ng sinasabi ko palagi rito, nagtiwala po siya sa amin, sa aming programa, sa aking tanggapan sa Senado, na siya po ay umaasa na walang mangyari sa kanya. So, iniintriga ko po siya sa inyo. Ayoko po mabalitaan na later on, siya po ay na-hospital dahil nagbigti, inatake sa puso, nadulas at nauntog ang ulo sa semento or binugbog ng kapwa niya preso. Hindi po mangyari yon. Tama? Hindi po mangyayari, sir. Makakaasa po kayo. Naligtas po siya sa Bacoor Custodial. Okay. Ayoko pong mabalitaan na siya po ay tumakas at nung pagtakas, binaril siya dahil mang-agaw ng baril. Wala pong ganun mangyari. Wala pong ganun mangyayari. Very good. Sherwin, yung kapalit ng iyong tiwala sa amin, sinisiguro ko po ang aking programa at aking tanggapan sa Senado na walang mangyari sa iyo. Gagalangin yung proseso. Salamat po. Okay? Sir, may tanong po ako. Sige, ma'am. Kasi po yung nakarating po dun sa Bulacan na nagpakilala ng CIDG po sila. Parehas lang po ba yung ano nyo sa kanya? Kasi yung po kasi yung nagpunta dun sa bahay ng biyanan ko, CIDG po sila. 2 lalaki din po tsaka isang babae. Mga naka-civilian po sila. Sila po yung naipag-cooperate para sumuko siya. Eh hindi naman po siya agad umuwi sa bahay kasi tatakot po siya. Ako Sa nang sumagot ha. Tama po yung ginawa nyo ngayon na sumukay rito. Kasi kung ikaw ay nagtago, kung ano naman pang mga ginagawa mong pag-iiwas, talagang yung batas ay maabutan ka at delikado pa nga yung buhay mo. Baka malay mo, hindi pa mga pulis ang humahanap sa'yo. Baka mga vigilante ito. Di ba? Yung mas nakakatakot. At least pumunta ka rito at nakita mo mga naka-uniforme, mga pulis talaga ang sasamahan mo papunta ng presinto hanggang sa may surrender ka sa judge. Ngayon, yung sinasabi nyo pupunta, nagtatanong, nag-iikot-ikot, we don't know. Maybe mga taga-CIDG talaga sila or maybe hindi. Kasi lahat ng pulis sa buong Pilipinas, lahat ng NBI sa buong Pilipinas may kopya ng warrant at may karapatan sila, may kapangyarihan sila na hulihin ka kahit saan kanila makita dito sa Pilipinas. Tama ba ako, Major, yung sinasabi ko? Tama po, sir. Mas maganda pong susuko siya talaga sa otoridad na alam niya po talaga na siguradong mga pulis po talaga yon. Correct. Kasi yung sinasabi niyo po kanina, ma'am, may mga tatanong, nagsasabing CIDG, maaaring CIDG nga sila. At may hawak-hawak na warrant. Maaaring hindi rin, nagpapanggap lang. Ano po, wala po silang hawak na papel, kundi pinicturean lang po nila yung warrant. Pinakita lang po nila sa cellphone nila. Maaari ding mga pulis ho talaga yon. At Yun lang nagtatrabaho. At natanggap nila yung warrant, kaya kailangan nila iserve yung warrant. Kasi the policemen are duty bound na kapag natanggap nila itong warrant, kung alam nila kung nasaan yung tao na nasa warrant, duty bound sila na puntahan yun at hulihin. Kasama sa trabaho nila yon. Okay? Major, ano po yung magiging proseso ngayon? Isasama po namin siya sa Bacoor Custodial po. Para Okay. po, kukunan po siya doon ng fingerprint at saka yung iba pa pong mga Doon siya ipoprocess. Opo. Tapos, ikulong po siya doon. Sa Bacoor Custodial. Custodial. Opo. And then after po dyan, Ipapamedical pa po namin yan. bago po papamedical. namin Ayan. Papamedical. Para masiguro na maayos siya ng sumurrender po sa inyo. At pagkatapos po, i-turn over siya sa korte. Yung warrant po, Ay, yung warrant, ibabalik doon sa korte. Yes po. Ayun. Narinig mo, sir? Opo, sir. Okay, meron kang katalungan sa ating mga pulis. Wala na po. Yan na. Okay. Therefore, you're ready to go. Okay? Yes po, sir. Again, huwag kayo mag-alala. Nangako naman sila sa akin, nagbigay ng commitment, walang mangyari sa iyo. At sisiguraduhin ko rin. Okay? Yan Thank you, sir. tiwala sa akin. Salamat po. Sige, wala ka naman po. Major Renalyn Lim, Corporal Hasmin, Corporal Michael, and Corporal John, maraming salamat sa pagpunta nyo rito. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you. Thank you, sir. Okay. Sige, doon na lang nyo pupusasan sa labas. Ano po? Huwag dito. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am Sarah? Yes po, salamat po, Sir Rafi. Opo. Ayan po. At makakatulog na po po. kayo ng mahimbing dahil Opo. nasa kalaboso na po. Itong Salamat po, Sir. Suspect. Thank you so much po. Mabuhay po kayo.
Thank you po. God bless po. Doon sa mga sumusuko, we will make sure, we always make sure, we've been doing it, na madideliver doon sa presinto na maayos. Opo. Along the way. Okay? At kapag doon sa presinto, sinisiguro din ng aming reporter na maayos yung kanyang kalalagyan doon sa loob ng kulungan. Yes po. And then sa katayang alis. Na para talaga masunod ng proseso and then of course kapalit ng tiwala. Opo. Kasi nagtiwala sa atin pagkatapos may mangyari pala. Eh, ayokong maranasan yung ganong klaseng sitwasyon. Opo. Magwawala ako, manggagalaiti ako. Hayaan na natin yung korte. Kung ano mang kahinatnan sa korte, ano mang desisyon ng korte, it's up to the court. Now. Yes po. Okay?